Exactly 1 year ago, na-confine po ako sa isang private hospital. 12 days po akong naka-confine. So, bago po ako na-confine, parang isang buwan nang masakit yung ulo ko. At pag binibipi ako ng kasama ko, laging ang taas ng nakukuha niya. Lagi po talaga mataas yung BP ko. Sinasabi ko lang na kulang lang kasi ako sa tulog. Kasi nga hindi ako makatulog. Isang buwan na pagtitiis na yun na lagi ang sakit ng ulo ko. Habang tumatagal, nahihirapan na akong huminga. Yun na yung time na nagpa-ER na ako. Nung time din po na yun, inuubo ako noon. Kaya kinovid test ako sa ospital. And it turns out na positive po ako sa COVID. Kaya nilipat po ako sa mas malaking ospital kung saan meron silang quarantine facility. Bale, panoorin nyo po ito at pakinggan nyo po yung story ko kasi baka nararanasan nyo na to or nararamdaman nyo na to tapos tinitiis nyo lang, hindi nyo alam na pwede palang malala na siya. Okay, so nung una po niyan, pag nagda-dialysis ako, hindi ko siya natatapos kasi laging ang sakit ng ulo ko. Pero pag binipipi ako doon sa center, normal lang naman yung yung BP ko. Pero pag uwi dito sa bahay, sobrang taas ng BP ko. Umabot siya ng 160, minsan 200, over 100. Umabot siya ng ganun. And then, pag natutulog na ako ng ganyan yung pwesto ko, kahit napakataas na ng unan ko, hindi ako makatulog ng maayos. Maswerte na kung makatulog ako ng 3 hanggang 4 na oras. Ang swerte ko na yan pag ganyan yung tulog ko. And then, habang tumatagal na ganun yung tulog ko, na napakadaming unan sa likod ko, biglang para mahihirapan na akong huminga nun eh. Hindi na ako makatulog ng ganto, hindi na ako makasandal sa upuan ng ganto. Sa kahit saan, hindi na ako makasandal ng ganto. Lagi lang akong nakaganto. Lagi lang ako nakaganyan, hindi ako pwedeng sumandal. Kasi kung hindi ako makahinga. Yan, laging masakit yung ulo, tinitiis lang. Sabi ko, baka madaan pa sa gamot, kulang lang sa pahinga. And then, hindi na talaga ume-effect yung tulog na ganito, na 5 unan. Ang ginawa ko na, natulog na ako ng ganyan. Nakaharap na ako sa unan. Kasi hindi na talaga ako pwedeng sumandal at hindi ako makahinga para akong nalulunod kahit nakaupo ako. So, minsan, pag nangangalay ako na nasa kama, nakaganyan, minsan nandito ako sa lamesa, natulog ako ng ganyan. Tapos, ganun na yung tulog ko, lumalala yung nararamdaman ko, doon na ako nagpa-ER. Tapos, doon ko nalaman na meron pala akong heart failure, doon ko lang din nalaman na nagkaroon na ng tubig sa baga ko. Tapos, hindi ko maintindihan bakit ako nagkaroon ng tubig sa baga. Sobrang higpit ko na talaga sa tubig noon na halos hindi na ako uminom. Itong lalamunan ko na to, kakanda sugat-sugat na to sa sobrang tuyot niya. Kasi nga, ayoko nang uminom dahil natatakot na ako. Hindi ako makakilos na maayos kasi nagmamanas yung paa ko. Sobrang strict ko na sa tubig, pero nagkaroon pa rin ako ng tubig sa bagay. Hindi ko alam kung bakit. Bale, ang pagkakatanda ko noon, ang sinabi kasi sa akin, dahil daw sa heart failure ko, hindi po ako sigurado dito ha, pero dahil daw sa heart failure, kaya nagre-retain yung water. Gawa nga ng hindi na nagpa-pump ng maayos yung heart ko. Yung time lang kasi na yun, doon ko lang nalaman na mayroon akong heart failure. And then yung ejection fraction ko, nung time na yun is 44%. Grabe, sobrang hirap na dinanas ko na yun. Grabe yung magkaroon ka ng tubig sa baga. Hindi ko na talaga maintindihan yung nararamdaman ko. Hindi ko nga rin akalain na masusurvive ko pa yun eh. Pang naka-confine na ko noon, ang tagal ko pang makalabas, 12 days. Hindi ko na talaga in-expect, promise, sa totoo lang, hindi ko na talaga in-expect na makakalabas pa ako dito ng buhay. Ganun na yung mga nasa isip ko noong time na yun. Kasi sobrang hirap po talaga magkaroon ng tubig sa baga. Tapos manas na ako noon. Sobrang manas ng mukha ko, yung mga kamay ko, puro sugat, puro tusok-tusok kasi hindi na masugatan sa sobrang manas. Hindi na mahanap ng mga nurse yung ugat. Nung time din na yun, doon na talaga ako mas sobra pang hinigpitan sa tubig. And thank you naman kasi nahanap ko naman yung diskarte na para sa akin, yung fit sa akin, yung gagana para sa akin. Kaya yun, after ng incident na yun, yung na-confine ako na yun dahil sa tubig sa baga, thank you Lord kasi hindi na ulit ako nagmanas. Kaya kung meron kang nararamdaman tulad ng mga sinabi ko, tulad ng mga nabanggit ko, kung ganun ka na rin matulog, yung ganyan ka na matulog, magpa-check up ka na, magpatingin ka, magpa-2D echo ka kasi baka bumababa yung ejection fraction ng heart mo.
mas maganda na maaga nating malalaman para maagapan pa natin. So, yun lang guys, na-share ko lang po para meron kayong matutunan at saka memories kasi sa akin yung mga videos na yun. Diyos ko, ayoko na pong maulit. Lord, please. Yun lang guys. Thank you for watching and peace be with you. Ang laki na ng muscle ko.